Ang daming na-surprise sa first pick ng Terraferma Jeep sa PBA 50th Season Rookie Draft, dahil ang kinuha nila ay si Jeo Chu. Marami ang nag-e-expect na kukunin nila si Dalf Panopio, dahil may mga rumors na nagsilabasan nitong mga nakaraang araw na gusto ni Coach Tim Cohn ng guard na si Panopio, at balak nitong kunin via trade, kung saan ang magiging kapalit ay si Maverick Ahanisi, at isang future pick. Kahit sabihing hindi pwede matrade ang first pick, pwede namang maglaro ng ilang conference, saka trade. Di ba yan naman ang nangyari sa mga first pick ng Jeep? Kaya anything is possible. Sa pagkuha ng Terraferma Jeep kay Jeo Chu, ay naging usap-usapan na kaya umano nila ito kinuha, dahil 200k lang daw ang kayang ibigay na sahod ng Jeep. So ibig sabihin, yan ang magiging sahod ni Jeo Chu sa Terraferma. At sinasabing hindi raw umano nila kaya ang magpasahod ng 420k sa isang rookie. Mukhang nangangahulugan na kaya hindi sila kumuha ng mga players na mostly sa abroad naglalaro, at mga sikat na rin ang mga pangalan, dahil mahal ang presyohan nila, at pasok dyan sina Dalf Panopio, Juan Gomez de Leano, at Jason Brickman. Ngayong nakuha ng Blackwater Bossing si Dalf Panopio, ipupursu pa kaya ng Barangay Ginebra ang pagkuha kay Panopio? Or focus na lang ang Gin sa kanilang 11th pick na si Sonny Esteel na naging PBA Draft Combine MVP, at sa iba pang nakuha nila sa draft? Samantala, Zav Lucero susunod na ba kay William Navarro? Sa September 30, 2025 na matatapos ang kontrata ni Zav Lucero sa Magnolia Hotshots, at sa 3-year contract extension na inoffer sa kanya ng Mags, tinanggihan umano ito ng kampo ni Lucero, dahil ang gusto nga raw nilang kontrata ay 2 years lang. Kung iisipin ay magtataka ka kung bakit ayaw ni Zav Lucero ng 3-year contract, gayong ito naman ang gusto ng mga players. Isa kaya sa dahilan ni Lucero kaya ayaw niya ng 3-year contract, dahil magpahanggang ngayon nga raw ay nililigawan pa rin ito ng isa sa team ng Korea. So kapag hindi pa rin nagkasundo ang magkabilang kampo, hanggang sa katapusan ng September, balita ko ay tatanggapin na raw ni Zav Lucero ang offer sa kanya ng KBL. Ang tanong na lang kung hahayaan ba ni Coach L.A. Tenorio na mawala sa kanila si Lucero, na malaking bagay sa kanilang team.